Secretary, na mayroon sa Central Luzon. Tama po ba yon? Meron din pong ongoing din po ng Asian Development Bank ng 18 major river basins nationwide, no? Pero again, ongoing pa lang din po ito. So, mali ba yung alaala ko na mayroong master plan para sa Central Luzon? I seem to remember having read na mayroon. And kung mayroon kasi, dapat sakop pati Bulacan. May reference, kung naalala ko, sa Pampanga River Basin, Mr. Chair, Secretary. Kita po namin, and we can give a copy po to the committee and to the Honorable Senator of this. Yes, please, Mr. Chair. April 2013 Master Plan for Flood Management in Metro Manila and surrounding areas. So, meron din po sigurong kaunting Region 3 dito. I suspect baka meron pong Bulacan dito. Kakahanap pa lang po namin ito, Mr. Chairman, Madam Senator. And we will submit this po to the committee. Salamat, Mr. Chair. Chairman, Yes, Mr. Chair. With the permission of Senator Ontiveros. Yes, Mr. Chair. Senator Pangilinan, yes, just very quickly yung information ng master plan. Can you give us a cost estimate of the completion of that master plan? Magkano yan? Kasi baka nga yung 2 taong flood control na nalustay enough to address itong 18 river basins and address the problem of potable water, irrigation, as well as flood control. Just to inform, submit the costing, estimated cost to us. To clarify po, Mr. Chairman, cost po nung paggawa nitong master plan, hindi po yung yung mga proyekto. If the plan is implemented, how much will it cost? How long will it take? Di ba may plano? Senator Pangilinan, with due respect, may I remind you that you are only allowed one follow-up question unless Senator Ontiveros opts not to reclaim her time. My apologies. It's all right, Mr. Chair. He may pursue this last follow-up question for now. So let the clock move. Mr. Chairman, I don't have the numbers right now. Kukunin ko po yun, pero very clear po yung instructions po ng committee. Bibigay po natin yung costas ng mga proyektong kasama dun sa master plan kung ito sana ay na-implement. Opo. Thank you, Mr. Chairman. Salamat, Mr. Chair. And importante po yan, Mr. Chair, kasi baka hindi lang doble, kundi triple ang gastos sa mamamayan nitong floodgates of corruption. Kasi yung proyekto na ginastosan, yung damage sa mga tao dahil binabaha pa rin kahit di umano may flood control projects, plus nga yung gastos din nitong mga pagbubuo ng master plan na dapat sana ay maasahang maipatupad. Could I add the request, Mr. Chair, to the Secretary kung maaari nyo bang isumite sa komite mga kopya ng mga existing master plans for flood management for Metro Manila. So, yun po. We will comply po. Thank you. Thank you, Secretary, Mr. Chair. Dako naman po ako sa ngayon sa mga Diskaya sana, pero isa lang amang po dito, ay nandito. So, kay Mr. Curly Diskaya. Mr. Chair, mukha kasing yung modus ng BGC Boys na ibinansag ninyo sa Bulacan ay hindi isolated case. Yung mga contractor na sangkot sa flood control project sa Quezon City, pamilyar na po sa atin. Napapa-Sounds family kami ni Senator JV kanina. Wow Builders, IM Construction Corporation. Siyempre, ang walang kamatayang St. Timothy at Alpha and Omega. So, Mr. Diskaya, sinabi niyo po sa affidavit ninyo na hindi maiiwasan magbayad sa mga regional directors at district engineers ng DPWH para makakuha ng projects. Wow, no? Sabi nyo pa ay nagbabayad kayo ng from 10 to 25% sa DPWH. Kinailangan nyo rin bang magbayad ng SOP para makakuha ng projects doon naman sa Quezon City? Your Honor, hindi po. Bali, kami po ay nilalapitan lang po pag once na may award na po at saka lang po kami nilalapitan. At ayaw po naming magbigay, Your Honor. Kaya lang po ay napapressure lang po kami. So hindi tama yung unang sagot nyo na hindi kayo
nagbabayad? Kasi yung huling sinabi nyo ngayon ay ayaw nyo sana, pero nape-pressure kayo. So, suma total, nagbabayad din po kayo kahit sa project sa Quezon City. Labag po sa kalooban po namin, pero ano po, kasi magkakaroon po ng problema po ang collection po namin at saka yung mga projects po namin. So labag sa kalooban nyo, pero dahil gusto nyong makakolekta, dahil ayon sa inyo hindi daw kayo makakakolekta kung hindi kayo nagbabayad. Again, suma total, Mr. Chair, nagbabayad pa rin kayo. Labag po sa kalooban namin, Your Honor. Labag man sa kalooban, Mr. Chair, o kusa, nagbabayad kayo, tama? Napipilitan lang po kami, Your Honor. Pwede bang palitan yung verb? Wag na yung labag o napipilitan. Nagbabayad kayo, tama? Kinukuha po nila sa amin, Your Honor, yung... Mr. Chair, Hindi naman kayo hino-hold up, I think Mr. the question Chair. of Senator Risa is only answerable by Senator yes or no. Estrada is recognized. Yes, Mr. Kindly Chair. address the chair if you want to Yes, interject. Mr. Chair, I apologize. The question of Senator Ontiveros is only answerable by yes or no. Yes, Your Honor. All right. You answer, Senator Risa. Thank you, Mr. Chair. So yes, nagbabayad kayo. Yes, Your Honor. Yes, hindi kayo hino-hold up. Kayong nang-hold up sa taong bayan. Pag napatunayan namin lahat-lahat nitong mga flood control project scams. Okay, dyan po ba sa Quezon City, nagbibid din ba ang mga kumpanya ninyo laban sa isa't isa? No po, Your Honor. No? I'm Sa speaking naunang hearing, Mr. Diskaya, sinabi nyo or sinabi ni Ms. Diskaya, nagbibid-bidan ang mga kumpanya ninyo sa laban sa isa't isa kuno. Para matalo man yung iba, may mananalo sa kanila, panalo pa rin kayo. Your Honor, naguguluhan lang po siya ng mga time po na yun. Pero sa records po namin, hindi po naglalabanan at nag-divest na po kami sa mga company po na yun. Bali, ako po yung honor ay St. Gerard lang po ang aking company. Mr. Diskaya, kanina ang sinasabi nyo, heart condition, diabetes, hypertension. Ngayon sinasabi nyo, naguguluhan lang siya. So, sasabihin nyo, ngayon gusto nyong pag-usapan yung mental health natin. Sir, please just answer the question. Nung nakaraang hearing, sinabi po ni Ms. Diskaya, on record po yan sa komite, na nagbibid against each other yung mga kumpanya niyo. Pinakita ko nga po yung calling cards ninyo sa siyam na komiting iyan. Sabi ng asawa niyo, nagbibid ang mga kumpanya ninyo sa isa't isa. So ganyan din ba ang kalakaran ng mga kumpanya niyo sa Quezon City? Your Honor, sa record po namin, hindi po sila naglalabanan. At ang amin lang pong company doon ay yung St. Gerard lang po ang akin po. At yung sa miss ko naman po is Alpha lang. 2 kumpanya lang sa inyong mag-asawa. Pero yung mga kamag-anak nyo, ang controlling persons din dun sa iba pang mga kumpanya. Your Honor, pero hindi po sila naglalabanan sa bidding. So ano Sa yung record sabi po nyo namin. may kalakaran kayo? Ano bang kalakaran ninyo sa Quezon City ng inyong mga kumpanya? Sumasali po kami sa public bidding. Pag nakikita po namin sa PhilJeps, sumasali po kami para sa public bidding po. Pero bakit sinabi nung asawa nyo na kahit pagkatapos mabasa nyo sa PhilJeps, nagko-compete, hindi lang isa, hindi lang 2 ninyong mag-asawa, pero yung siyam na kumpanya ninyo sa isa't isa? Your Honor, kinakabahan lang po siya at saka kinakabahan lang po siya. Pero sa record po namin, wala po naglalabanan. Sige, titignan ko ulit yung mga records ninyo ha, at tatanungin ko ulit si Ms. Diskaya pag nagpakita sila ulit sa susunod na hearing. Dahil mahirap pong magsabi ng one thing sa isang hearing at magsabi ng kabaliktaran nun sa susunod. Perjury po ang tawag doon dahil under oath po kayong mga resource persons. Ngayon may mga nakausap o nilapitan din ba kayong regional directors at regional director at district engineers dito naman sa NCR? Your Honor, wala po. Bali, sumasali po kami sa public bidding. Pag nakakita lang po kami ng mga public bidding na nakapost sa PhilJeps na invitation, tsaka lang po kami pumupunta at sumasali sa bidding. At nagbayad din ba kayo ng 10 to 25% para makakuha ng proyekto? Yan po ang pinipilit po nila kapag kami po ay na-awardan na po ng project at saka po sila nagdadatingan. At pag nagdadatingan sila at pinipilit kayo,
nagpapapilit naman kayo, nagbabayad kayo. Your Honor, wala po kami magawa kasi syempre po natatakot kami dahil nagkaroon na po kami ng mga karanasan na nami-mutual terminate po at nami-mutual terminate at saka nagkakaroon po ng right of way problem ang mga project po namin. Pero nagbabayad kayo, 10 to 25% sa Quezon City. Your Honor, yes po, Your Honor. Yes, ay salamat. Isang consistent na sagot so far. Ngayon, sir, doon sa inyong affidavit, Mr. Diskaya, doon po sa inyong affidavit, paano kayo nagbabayad sa mga opisyal? Gaya ng sinabi nyo. Cash ba yan lagi? Cash po lagi. Okay, cash lagi. So, nag-withdraw kayo ng malaking cash sa bangko? Yes po, Your Honor. Yes. Magkano pinag-uusapan natin? Anong range ng bigayan? Your Honor, I invoke my right po, Your Honor, kasi wala pa po akong protection po. Sir, ang protection nyo ay magsabi kayo ng totoo, under oath. Kanina, inamin nyo na nagbabayad kayo ng 10 to 25% sa Quezon City. So, given yung range ng halaga ng mga proyekto nyo sa Quezon City, magkano ang range ng bigayan kapag kayo nagbabayad niyang 10 to 25%? Senator, with the permission of Senator Yes, Tiveros, Mr. Chair. the Senate President is recognized. Mr. Diskaya, bigyan ko kayo ng advice. This is not because I am a lawyer. It's because I have been here for ages, since 1992. Ay ako ang pinakamatandang senador dito sa term, hindi sa edad. Mas may edad sa akin yung katabi ko. Meron kayong legislative immunity, huwag kayong matakot. Pag sa hearing kayo nagsasalita, pwede nyo invoke legislative immunity, magsalita kayo. Huwag nyo sabihin yung against self-incrimination. Hindi. There is such thing inherent sa mga committees, yung legislative immunity yung tinatawag. Kung meron kayong gusto ipagtapat ninyo. Hindi pwedeng gamitin sa inyo pag sa hearing nyo sinabi. Makakatulong kayo sa amin at matutulungan din namin kayo. Yun ang gawin ninyo. Tanong sa abogado nyo, alam ng abogado nyo yan baka lang, ayaw nyo lang talaga sabihin yung dapat Di ba? Huwag kayong matakot at meron po kaming maibibigay sa inyong legislative immunity tinatawag.